Mula June 4 hanggang 10, umabot sa 146 ang kanilang namataang sasakyang pangdagat ng China kumpara sa 125 noong nakalipas na isang linggo. Opo. Grabe, parang nilulusob na tayo, no? 146 mga utol, hindi na birong bilang yun. Padami lang sila ng padami. At take note nandun yan sa ating mga katubigan. Malapit sa atin, malapit sa ating mga pangpang. Nandun sila, nakakalat. Diyan alarming talaga yan, di ba? Sobrang alarming. Yan yung dahilan. Isa sa mga dahilan. And isama mo pa yung mga hinihinala na napakaraming spy na napasok dito sa Pilipinas, and then yung sa Pogo di ba? May nahuling, may nakitang mga Chinese Army uniform. Ano pa kaya matutuklasan natin? Ang masakit dito. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Eto, napaka-alarming nito mga utol, dahil ano nga ba ang dahilan o mga dahilan bakit biglang nagbabala si President Bongbong Marcos sa napipintong gera? Dahil maghanda daw tayo sa nalalapit na gera. Yan ang kanya sinabi sa Armed Forces of the Philippines. Yan ang ating aalamin kung bakit mga utol. Mula to kay Melvs Castle, pakisubscribe siya, pakilike na rin yung video. Commander-in-Chief, pinagbantaan lahat, maghanda na sa gera. China Army nasa loob na ng Pilipinas. Game na mga utol. Pasok lang na balita, sa hindi man lamang dahilan muling nagbabala si Pangulong Bongbong Marcos. Hinikayat ang Armed Forces of the Philippines na maging handa sa bawat oras sa posibilidad ng pagsiklab ng gulo. Ang nakakapagtaka lang dito, mukhang may hindi sinasabi sa publiko ang gobyerno na ikakatakot ng mga Pilipino. Tinukoy rin ni Pangulong Marcos ang Taiwan na pag sinakop to ng China, madadamay ang Northern Luzon. External security environment is becoming more complex. It is becoming more unpredictable. That is why the Army must always be fully prepared and capable for any contingencies, especially considering you are the country's last line of defense. Our armed forces must be capable of securing and defending the archipelago from emerging threats. Paanong hindi? Ayan mga utol. Kasi, di ba, alam naman natin, may banta talaga. So, kumbaga nga, inaantay na lamang to kung kailan mangyayari. It's a matter of when. Pero nandyan na. Nakaumang na, kumbaga sisindihan na lang. Alam naman natin, yung tension sa China, palala ng palala. Yung tension ng China at Taiwan, palala ng palala. Iringan ng iringan. Kaliwat ka na ng mga military exercises. Siyempre, anong pinaghahandaan? Gera. Okay, mga utol, nagpapalakas tayong tuluyan ng ating Armed Forces of the Philippines. Ngunit, mga utol, etong mga leaders, world leaders, hanggat maaari, hanggat maiiwasan ay iiwasan. O kung madadaan sa dialogo, ay magdadialogo. Ngunit paano nga? Alam naman natin na etong threat na ito, etong China, hindi pumapayag lang sa dialogo. Hindi nakikipag-usap na maayos. Hindi tumutupad sa usapan. So, ano pa ba? At meron pang mga bigla ang dumating. Ito mga utol. Mamaya papakita ko sa inyo. Tuloy muna natin. Di maaalerto si PBBM sa pang-anim na araw na raid sa Porac, Pampanga. Ilang uniforme ng People's Liberation Army China ang nakita sa Pogo Hub. Pati Air Force uniform nakita rin. Ang nakakatakot dito, authentic at totoong uniforme to ng Chinese Army. Pero patuloy pa rin niyang biniberipika kung totoo ba talaga ang mga uniform na ito. Dahil pag totoo, maaaring nasa Pilipinas na ang ilang sundalo ng China. Well, it's too early to... lang mga utol Okay, bago natin painggan itong salita ni Sir Winston Casio, ang spokesperson ng PAOK, na nakakita ng yung PAOK po yung ahensya na tumututok diyan sa mga pogo. Anyway, tingnan muna natin itong tungkol sa uniform ng Chinese military na natagpuan sa Pogo. Ito yung mula sa Inquirer.net. Pogo raid yields PLA uniforms. At legit daw po, authentic na military uniform ng China. Probably just props, says military. O yun po. Pero feeling ko
Kaya sinabi to ng ating Armed Forces of the Philippines para hindi mag-cause ng panic na posible naman talaga. Pero hindi tayo pwedeng magdesisyon o magsabi agad na ganun na nga. Okay? Pero pwedeng ang props. Maraming posibilidad kung bakit merong mga army uniforms na nakakuha doon sa Pogo Hub na yon. Okay? Maraming dahilan. Pero 'di ba? Alarming pa rin. Baka nandito na nga o nakapasok na o yung karamihan sa mga Chinese na nasa loob ng Pogo na nagtatrabaho mga militar, mga Chinese military na kanilang nilalagay dito sa Pilipinas. Okay? Lawmakers on Tuesday expressed alarm over the reported discovery of alleged Chinese military uniforms during the June 4 raid of an illegal Philippine offshore gaming operator, Pogo Complex in Pampanga Province. But the Armed Forces of the Philippines said the supposed uniform were probably used as props in the illicit online transaction at the Pogo Hub in Porac Town. Ang sabi nila posibleng ginagamit na props para sa pang-i-scam. Pwede rin po yun. Pero alarming yan na may mga military uniform. Ano kaya ang pwedeng matagpuan kung sakaling doon sa Cavite? At meron pa tinuturo, meron pa daw Pogo Hub sa Bulacan, mga utol. Okay? So marami nga yan nasa 300 nga raw according kay Sir Winston Casio. Nasa 300 daw ang Pogo dito sa Pilipinas. More or less. Okay? Pakinggan na natin. O maaaring nasa Pilipinas na ang ilang sundalo ng China. Well, it's too early to say to whom this particular uniforms belong. Yeah. But then again, we're not jumping into conclusion at this point. But we've been taking a look at the military uniforms that we were able to find in the compound, and so far they appears to be genuine. Okay. But then again, I would ask our military counterparts to be able to talk to their counterparts as well as to the authenticity of these documents. As of this time, we remain neutral as to the source. Mayor ng Porac, Pampanga, nagsalita na. Bago tayo dumako dyan, mga utol, pakinggan natin to. Eto. Kung bakit sinabi rin ni President Bongbong Marcos na maghanda. Ayan, mga utol. Ayan ang dahilan. Isa sa mga dahilan. Pagdami ng mga Chinese warships sa West Philippine Sea, kinumpirma ng Philippine Navy. So ang mga Chinese warship ay nakapaligid na sa West Philippine Sea, mga utol. Yan ang sobrang alarming. Okay, pakinggan natin. Kinumpirma ng Philippine Navy na dumami ang bilang ng Chinese vessels na namataan sa West Philippine Sea. Batay sa monitoring ng Philippine Navy, nadaragdagan ng mga sasakyang pandagat ng China sa nakalipas na isang linggo. Mula June 4 hanggang 10, umabot sa 146 ang kanilang namataang sasakyang pangdagat ng China kumpara sa 125 noong nakalipas na isang linggo. Opo. Grabe, parang nilulusob na tayo, 146, mga utol. Hindi na birong bilang yun. Padami lang sila ng padami. At take note, nandun yan sa ating mga katubigan. Malapit sa atin, malapit sa ating mga pangpang. Nandun sila. Nakakalat. Diyan alarming talaga yan, di ba? Sobrang alarming. Yan yung dahilan. Isa sa mga dahilan. And isama mo pa yung mga hinihinala na napakaraming spy na napasok dito sa Pilipinas, and then yung sa Pogo nga, di ba? May nahuling, may nakitang mga Chinese Army uniform. Ano pa kaya matutuklasan natin? Ang masakit dito, nagtuturuan na sino mga protector, paano nakakapasok. Di ba yung mga nahuli dyan sa may multinational, karamihan walang papeles, walang dokumento, walang passport. Paano nakapasok din sa ating bansa na walang pasaporte doon pa lang? As ayan, dumadagsa na. Sinong hindi maaalarma? Grabe na yung parang napasok na tayo tapos pinalilibutan pa tayo. Anong masasabi nyo dyan, utol? Paki-comment na lang, tuloy na muna natin. Pas na isang linggo, pinakamarami sa pagdami
ang PLA Navy vessels na mula sa 11 umabot na sa 22. Dadami pa yan, no? Ang Chinese Coast Guard vessels naman mula sa Siam, 16 na ito ngayon. Dumami na. At ang Chinese Maritime Militia vessel mula sa 105, naging 108 na. Pinakamarami na monitor na pagdami ng barko sa Bajo de Masinloc, Ayungin Shoal at Pag-asa Island. Ngunit mas kapansin-pansin ang pagtaas ng bilang ng mga Chinese warship sa Ayungin Shoal. Ayon naman sa Philippine Navy, walang dapat ikabahala sa nangyayaring pagdami ng mga sasakyang pandagat ng China. Walang dapat ikabahala, nakakabahala na yan, mga utol, no? Bakit dumadami? May plano. Oh. Warship pati ang dumadami, ha? Okay, normal yung yung Coast Guard. Yung Maritime Militia kasi part ng kanilang military, oh. Normal yung Coast Guard yung military, yung PLA, yung maritime nila. Chinese Maritime Militia nila. Hindi ba alarming 'yan? Tuloy muna natin 'to. Wala raw siyang kinalaman sa illegal na pasugalan sa kanyang bayan. I condemn these heinous activities. Hindi po natin papayagan sa ating bayan habang ako po ay mayor na mawala ang na magamit ang ating bayan sa mga hindi tamang gawain. Ano napansin nyo kay Mayor? Uutal-utal, di ba? Hindi sigurado sa kanyang sasabihin. Hindi rin makatingin ng diretso sa kanyang mga kababayang nasasakupan. Dito pa lang halata mo na agad na nagsisinungaling tong si Mayor. Pero antayin na lang siguro natin ang kabuoang investigasyon. Baka ikaw na ang susunod kay Mayora Alice Go. Masakit dito kasi mga utol. Wala naman na pag mga ganyan, high profile case, wala naman nakukulong, lalong-lalo na pag may mga dawit na politiko. Ang dami na ngayon na dadawit na mga politiko na protector. Pero hanggang ngayon, wala pa nilalabas ang paok. Marami ng hinala, marami ng aligasyon, marami ng sangkot. Ngunit hanggang ngayon, di ba, mga utol, wala pa silang pinipinpoint, siguro magbibuild sila ng case. Kailangan marami enough evidence na yung nakakalap nila. Pwedeng ganon. Or pwedeng nahuhokus-pokus na doon pa lang sa loob ng investigasyon nang hindi pa lumalabas. Pero so far, sa pagkakaalala ko kahit kayo pakiramdam, sa mga high profile cases na mga dawit ng matataas na politiko, matataas na tao, ay wala pa naman nakukulong. Kung makulong ba mga after mga 6 months, 1 year, makakalabas, diba? Yun na, best example dyan, yung kay De Lima, diba? Ano nangyari? Ang dami nang nangyaring ganon, pero after a while, nakakalabas yung mga yan. Ang gagaling, diba? Paano nangyayari? Tropa-tropa? O nagbayaran? Dito? Palagay nyo ba may makukulong na mataas na tao rito sa pogo na to? Kunyari, lumutang siyang protector, siya yung pinaka lumalabas sa protector. Palagay nyo ba makukulong yung tao na yun? Palagay nyo ba mahuhuli yung yung mastermind nito, yung pinaka may-ari nga, hindi nga nila matukoy kung sino yung may-ari ng Pogo Hub Isipin mo yun, paano nangyari yun? 'Di ba bago ka magsimula ng business, 'di ba magpapasa ka ng mga kung ano-ano? Nakalagay doon pangalan mo bilang may-ari. So bakit hindi nila alam kung sino may-ari? 'Di ba? Galing din no? Niloloko lang tayo. Sabi nga ni Senator Raffy Tulfo, moro-moro lang daw 'to Balaan po sa sabienda na maging protector tamo po ning Pogo. Baka tamo pong maging protector nung itang simple violation na pwede tanang palampasan pero tayo papelampas. Alam nyo bakit sangkot si Mayor sa raid ng Pogo? Pinaghihinalaan kasing pagmamay-ari nito ang ekta-ektaryang lupaing pinagtitirikan ng Pogo Hub. Pero mariin nga itong itinanggi ni Mayor. Bayo tapa po may Mayor, makatalakad na la rin alwang building ka rin. At po kaya katamo, alatamo pong tamo po magmamayari ketang gabon ka rin for your information. Po. Maki-question niya naman deta kanong building ka rin, etala ba ikit, etala ba
Ikit Mi Talakad, Makanita. For your, atin mo naman pong fake news, Asko per se is a legitimate business. Diba? At nung legitimate business siya, yapin po kaya kaming inapruban. Nung any apruban, madimanda na kayo man, maombudsman na kayo man. Dereliction of duty, abuse of authority, o biyayalwa pang kaso na pwede na pong ikaso kaya kami. Yan nga mga utol. May mga pogo naman talaga, lahat talos na, kung ano pa man. May mga pogo talaga na legit, no? May mga permit, necessary permit. Pero mas marami daw ang illegal. Okay? Mas marami. Tapos, sa loob nun, may mga nangyayari pang mga illegal activities. Kahit na siguro mga legal. Pero, just the same, etong kaso na to, etong usapin na to, ano kaya mangyayari? Kaparehas lang rin ng mga nakaraan, yung mga dating mga kaso na inimbestigahan ng mga anomalya, mga korupsyon. Malamang ganun lang rin, di ba? Wala namang ano. Palagay nyo ba? May mahuhuli dyan, may makukulong dyan na ano, na kunyari, congressman, ganyan. Basta yung mga nanunungkulan. Palagay nyo ba? May makukulong. Comment nyo yung inyong opinion, mga utol. Hanggang doon lang muna. Maraming salamat. Malvs Castle, maraming salamat sa inyo. Muli ako sa Target Achilles in behalf of the Real South Pride Production. Ako nagpapasalamat sa wala sawang niyong pagsuporta. Kayo mag-iingat. Keep safe, God bless. At saludo po ako sa inyo lahat. Maraming salamat.